Sa malamig at mapayapang baybayin ng Sariaya, Quezon, taglay ang misteryo at kasaysayan, buhay ang isang pook na tanyag sa kanyang kahangahangang kape at kainan. Ang Kape Rosa ni Amamang Juan at Mount Banahaw View Tech Academy. Nang alas 3 ng hapon, nagtungo kami mula sa Quezon National High School hanggang sa Sariaya. Sa loob na 45 na paglalakbay patungo sa aming destinasyon. At sa wakas, nakarating kami sa unang destinasyon namin, ang Kape Rosa ni Amamang Juan. Sa loob ng 3 oras, namasyal kami at nagkwentuhan. Nag-interview din kami sa mga tauhan at mga customer dito. Bakit niyo po pinili ang lugar na ito para po pasyalan? Alam mo, sa totoo lang, ako talagang taga rito. Diyan ako sa ibaba. So, naninirahan naman ako sa Laguna. Siyempre, yung bayan mong Sinilangan, talagang hindi mo malilimutan yan. 3 beses na kaming pabalik-balik dyan. Basta umuwi ako ng Quezon, napunta kami dito. Ano po ang nafe-feel niyo sa lugar nito kapag lagi po kayong pumupunta? Ako, tawag yan ng kalikasan. Napakaganda. Yung Bundok Banahaw, alam mo yan, talagang yan ang pinupuntahan ko dito eh. Saka yung sarap ba ng kalikasan, hangin, saka yung ibinibigay niyang sa paligid. Talagang hindi natin mababayaran yan. At saka nung araw na kaliliitan pa namin, grade school, napunta kami dyan, dito sa Bangin, dyan sa Ilog, dyan. Talagang na namin to. Hanggang sa yung mga anak ko, mga apo ko, dinadala ko rin sila dito. Bakit po napili niyo ang lugar na ito para pasyalan? Kasi maganda yung view dito. Maganda, siya malamig. First question po, bakit napili niyo po ang lugar na ito para po magtrabaho? Unang-una, taga rito din kasi ako sa Mamalao, no? Tapos, mas mabilis yung transportation. Yun lang. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho sa lugar na ito? Bago lang po, siguro mag-isang taon. Last question po, ano po kayang masasabi niyo sa lugar na ito? Ayun po, dati kasi nagtatrabaho na din ako sa Tagaytay. Alas same lang sila, mas maganda lang dito, hindi traffic. Lumipas ang mga sandaling puno ng kwento at halakhak. Kumain kami ng iba't ibang masasarap na mga pagkain, tulad ng lomi, french fries, at mga kape nila. Ang lomi nila ang pinakapaborito ng Kape Rosa. Ito ay tinikman namin at nakakaindak na sarap nito. Napuntos namin ang lomi sa 9 sa 10. Kasunod ang kanilang french fries na halo-halo na mga sauce at mga pangpasarap. Ito ay may 8 sa 10 na puntos. Panghuli at pinaka-tag name nila ay ang kape. Masarap, ngunit medyo napaitan ang cappuccino nila, pero ang ibang kape naman ay masarap. Ito ay may puntos na 7 sa 10. Sa Kape Rosa, bawat patak ng kape ay parang pagsalok sa kwento ng pag-usbong at paglalakbay ng damdamin. Dito, ang tasa ng kape ay nagiging sandalan ng mga alaala, at bawat lasa ay tila nagdadala ng pagnanasa sa puso ng kapehan. Humugot ng inspirasyon sa Kape Rosa at samahan ang bawat tasa ng kape ng Sariaya sa isang kakaibang pag-ikot ng kasiyahan at pagmamahal. Sa bawat umaga, ang buong puok ay nilalanghap ang matamis na amoy na kape, at ito'y nagmumula sa 7 rosas na nagbibigay buhay sa bawat tasa. Ang bawat patak ng kape ay tila isang sipon ng pag-ibig, naglalaman ng kwento ng pagsusumikap ng mga magsasaka at ng pagmamahal ng komunidad sa kanilang kapehan. Ang Kape Rosa ay hindi lamang isang inumin. Ito'y isang alamat ng sipag, dedikasyon at pagmamahal sa tradisyon. Tara na tuklasin ang mga kwento na bumubuo sa mapanghalin ng Kape Rosa sa Sariaya. Isang sining na nagtatangi sa ating kultura at nagbibigay saysay sa bawat tasa.
Ngayon, pumunta naman tayo sa kasunod na destinasyon, ang Mount Banahaw View Deck Academy. Ito ay isang sikat na lugar sa Sariaya, indak na kantahan at musika, at hindi mawawala ang lamig ng hangin na dumadaan dito. Nakausap namin ang macro manager ng Mount Banahaw View Deck na si Dr. Rodrigo Abenes. Maaari niyo po bang ipakilala ang sarili niyo? Okay, ako si Dr. Rodrigo Abenes, ang currently macro manager ng Mount Banahaw View Deck and Cabin. Bakit dito po kayo nagpatayo ng business? Una, ito ay hindi naman plano, itong negosyo na to. Although part din yung isa sa plano na maging merong revenue stream, pero ang ano kasi na to ay isang pandemic baby. Meron akong nakitang problema. Isa kasi akong guro, bilang guro na nagtuturo sa pamantasang normal ng Pilipinas. Napansin ko na merong problema sa ating educational system, at ang problema ay tinuruan tayo ng educational system natin na maging mga food consumers. And nung pandemic, na-expose yung gaps. Ang pandemic ay na-expose not only the gaps in health, but also the gaps in employment and also the gaps in consumerism. Isa sa mga na-realize ko ay in order to have a sustainable life ay kailangan ay maging food grower. Ang pandemic, ang ginawa ko, parang naging pangarap ko na bumuo o gumawa ng isang bahay na isang sustainable, na everything is provided by the homes. Parang backyard, parang bahay kubo. Pag kinanta mo yung bahay kubo, ang focus ng bahay kubo ay hindi naman yung bahay, but ang focus ng bahay kubo ay yung mga halaman doon na nagpapakita ng sustainability. Started to build the cabin para meron lang akong takasan. I called it a pandemic portal, escape from the city. And then I decided together with my family to escape from the pandemic. So kasi yun ang problema namin sa city. And then eventually nung nakapagpatayo na kami ng bahay, we started to plant and to have a sustainable life. Pero ang nangyari ay hindi na namin namalayan na naging tourist spot na siya. So nung naging tourist spot na, we take that opportunity and we offer agritourism, in order for our urban dwellers, mga tawag namin sa inyo kasi mga urban dwellers, to experience also farm life. So yun yung amin kami kung bakit ko napili dito, dahil hindi naman talaga ito namin sinasadya na negosyo. It just so happened that we wanted this spot to be our spot for our family. Then eventually we started to share it to others. Ilang taon na po kayang nagpo-function ng business na ito, at dun po sa mga taon na yun, ano po yung iba't ibang struggles po ng business na kinaharap niyo? Kami ay mag-celebrate ng aming second anniversary ngayong February 13. So we started only with coffee, and then eventually we started to offer mga different kinds of food. And then pero ang naging focus na namin ay agritourism. Kasi nag-iisip kami dati ba namin coffee or agritourism, kung ano man, So pero mga nakasama yun sa pipeline namin. Of course, ang marami kami mga struggle kasi although kami kasi ay ako naman ay merong background sa business, even though I'm teaching in the university. So my wife is also, meron kami mga food cart, pero of course ang struggle namin ay yung paglaki ng business. We started only from a small capital, and then eventually lumaki ang negosyo, from family na kami lang ang gumagawa, and then eventually we grow into about having 40 employees. So medyo yung pag-scale up, yun yung mga naging struggle. We have different external and I would say internal struggle. Internal struggle, it's because this is a family business, and then eventually family business ay mahirap mag-manage ng family business kasi everyone wants to be involved. There's a certain form of intimacy na hindi pwede dapat sa negosyo. So yun. External ay of course
marami kami mga struggles, ano. We have different learning curves. Maraming mga tuition fees, no? Nakikita ng tao yung paglaki ng business, pero yung mga learning curves namin ay napakarami, ano. So dahil parang farming din, ano, nalulugi kami sa farming, and eventually ay nakakabawi naman kami. It's because we are learning a lot from those kind of experiences. And I would say there are also macro and micro problem. Ano, yung mga micro problem, of course, it happens every day. So, halimbawa ngayon, ano yung mga problema namin? So, identify din namin. Pero yung mga macro problem, usually ay yun yung mga struggle, ano, ng perennial struggle ng company namin. Plano po ba kayong i-expand or maglagay po ng ganitong business po sa ibang lugar? Part ng ano namin, vision ng company is maging world-class tourist site by 2030. Yun yung pangarap namin. And meron kaming mission, ano, kung mapapansin sa aming naka-pipeline na business, ano, ay ang una naming ginawa nung unang taon ay kaya pinilit na naming magtayo ng negosyo ay hindi to basta business. This is a social enterprise. It's because we wanted to help people. I'm a philosopher, ano, so nakita ko na malaki yung problema. Ang problema ng barangay namin ay napakalaki because there are problem with illiteracy. So, and I need to provide jobs to the community. So, kaya yung unang taon namin is we focus into job creation para sa komunidad. Then, second year, nakita namin na maraming mga malpractices in terms of farming. So, sa second year namin, we started to have farming innovation. So, kaya mapapansin nyo, siguro, yung mga ini-exhibit namin yung farming practices namin dito. And then, kasunod namin next year, ang expansion namin is we will be focusing into farm school. Expansion namin, mag-open kami for trainings, pero ang mas magiging focus namin is not only farm school but also tech-book education. You know? Kasi, syempre, we wanted to scale up and we wanted to reskill and upskill our employees, and also we wanted to give them an additional income. So, wala na kaming maisip na other way para madagdagan ang sweldo nila, kundi maging isang, maging barista school muna, maging farm school, and then mag-offer kami ng mga tech-book courses, and eventually, para pag humina yung aming farm tourism, yung school naman yung magpo-provide sa kanila, ano? And then sooner or later we will be replicating this in different communities. So yun yung mga plano namin, ano? And ang part kasi talaga nito ay yung pagre-replicate namin ay sooner or later mangyari ito sa mga different localities. Maipakita namin yung vision namin and mission namin, na kaya kung mapapansin nyo itong restaurant namin, merong mga lettuce kasi we wanted also to become a model for urban agriculture. Pinag-uusapan na po natin yung lugar na ito. Maaari po ba kayong magbigay ng tips sa mga taong may gusto rin pong pumunta at saan po kayo pwede nilang i-contact? So ini-invite ko yung mga ating mga kaibigan, ano, na pumunta dito sa Mount Banahaw View Deck and Cabin. Dito naman ay kahit anong suot, ano, kasi ang gusto lang natin ditong ipa-experience is yung farm life. Ano? So kaya kung mapapansin nyo, minsan may dumadating dito na bagong gising, ano, nakapanjama, may mga daladalang mga dogs, ano. Minsan merong iba na pusturang-pustura at mga naka-white shoes pa, ano. So, but of course, ano, ang ano dito ay ngayon kaya dumadami yung guests natin is because mas palamig pa ng palamig kasi dito. Lalamig pa dito hanggang February. And then eventually, pag during summer, medyo mag-iiba because this is 600 meters above sea level. So, yung invitation namin is, of course, ano, for urban dwellers to experience farm life, para ma-relax din naman, ano, from the stress from the city. Ito ang Banahaw View Deck
ay hindi lamang para sa negosyo, kundi sa komunidad upang makatulong sa mga tao dito na hindi nakapag-aaral ng mabuti at sila ay tinutulungan upang matuto at makapagtrabaho. Lumipas naman tayo sa kanilang mga pagkain. Ang pasalubot. Ito ay isang tradisyonal na gawa o tawag din ay kalamay. Ang napakasarap, creamy at melt in the mouth ang kanin. Binigyan namin na puntos na 9/10. Sa 6 ng gabi, lamig at saya ang nakuha namin sa aming paglalakbay. At paalam kami sa kaibang karanasan na puno ng kasiyahan at